kalunos-lunos ang mangyayari sa ating mundo sa araw ng Great Tribulation, kung saan ibubuhos ng ating Panginoon ang galit niya sa mundo. Lalo na pag pinatunog na ang huling 3 trompeta sa 7 trumpets na nakasulat po sa Biblia. This is me once again, Sangkay Janjan. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating channel, i-click ang bell at i-click ang all para sa mas marami pang video. Ito ang karugtong mga sangkay sa naging vlog natin tungkol po sa 7 trumpets. Nasa nakaraang topic mga sangkay ay pinag-usapan po natin ang 4 na trompeta na pinatunog ng mga anghel, na kung saan malagim ang mangyayari sa ating mundo sa paparating na panahon sa araw ng tribulation. Ito ang mga naganap sa unang trompeta hanggang sa pang-4. Sa unang anghel mga sangkay, nagkaroon po ng pag-ulan ng mga batong yelo at apoy na may halong dugo na nasunog ang 2 bahagi ng kalupaan at 2 bahagi ng mga punong kahoy at mga sariwang damo. Sa ikalawang anghel naman mga sangkay, bumagsak ang isang malaking bundok na nasusunog sa karagatan. Naging dugo ang 2 bahagi ng karagatan, namatay ang 2 bahagi ng mga nilalang mula sa karagatan at nawasak din po ang 2 bahagi ng mga sasakyang pandagat. Sa ikatlong anghel mga sangkay, nangyari nga po ang pagkahulog ng malaking bituin na nag-aapoy at bumagsak ito sa 2 bahagi ng mga ilog at mga bukal. Kaya nagdulot po ito mga sangkay ng mapait na lasa ng tubig na nakamamatay, na sinasabi nga po ng Biblia na sa panahong yan ay marami ang mamamatay. Ang ika-4 namang anghel na nagpatunog ng trumpeta mga sangkay, nangyari ang pagkapinsala ng 2 bahagi ng araw, 2 bahagi ng buwan, 2 bahagi ng mga bituin. Nangyari mga sangkay ang pagkawala ng 2 bahagi ng kanilang mga liwanag na nagdulot ng kadiliman. May natitira pang 3 trumpeta mga sangkay na magbibigay ng mas malalang distraction sa ating mundo sa araw po ng Wrath of God o Great Tribulation. At sa huling 3 trompetang natitira mga sangkay ay mas lalo pong lalala ang sitwasyon at mararamdaman ng mundo ang yanig ng galit ng ating Panginoon sa mga taong hindi naniwala at hindi sumunod sa Kanya. Ayon po sa Revelation chapter 8 verse 13, pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig ko itong sumisigaw, kalagim-lagim, kalagim-lagim. Talagang kalagim-lagim ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa pagtunog ng mga trompetang hihipan ng 3 pang anghel. Itong natitirang 3 anghel na may hawak na trompeta mga sangkay ay magdudulot ng malaking distraction at matinding bigati sa ating planeta at sa lahat ng tao. Pero ipapaalala ko lang ulit mga sangkay, wala na po dito ang church sa panahon na ito. Ang mga mananampalataya sa ating Panginoong Diyos ay nirapture na o dinagit na ng ating Panginoon ayon po sa hula o prophetic event na nakasulat sa Biblia. At ang makakaranas netong galit ng ating Panginoon, yung mga naiwan dito sa lupa na hindi sumunod sa ating Panginoong Diyos at gumawa ng mga sariling kalikuan na nagdulot ng kapahamakan sa kanilang kaluluwa. Sila yung mga hindi nakasama sa pagbabalik ng ating Panginoon. At dito na nga mga sangkay pumasok ang susunod na anghel na magpapatunog ng hawak-hawak ng trompeta, ang ika-5 anghel. Ayon po sa Biblia, hinipan ng ika-5 anghel ang kanyang trompeta at nakita kong nahulog sa lupa ang isang bituin. Ibinigay rito ang susi sa bukana ng napakalalim na hukay. Minuksan ng bituin ang napakalalim na hukay at may lumabas na makapal na usok, tulad ng usok ng malaking horno. Kaya't nagdilim ang araw at ang himpapawid. Mula sa usok ay may naglabasang mga balang na kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihan tulad ng sa mga alakdan. Ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy o anumang halaman. Ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan. Hindi pinahintulutan ang mga balang na patayin ang mga taong ito, kundi pahirapan lamang sa loob ng 5 buwan. Parang kagat ng alakdan ang kirot na dulot ng mga balang na ito. Sa loob ng panahong iyon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan,
ngunit lalayuan sila nito. Just imagine mga sangkay na ganun pala kalupit ang gagawin ng ating Panginoong pagpapahirap sa mga hindi sumunod sa Kanya sa araw na yan. Pati yung kamatayan ay lalayo na po sa tao, na mismong ang tao ay nanaisin na po niya na magkaroon ng kamatayan. Ngunit lalayuan na po sila neto. Ganon ka nakakakilabot ang mangyayari in the future. At ang sumunod na bersikulo ay ganito ang nangyari. Ang anyo ng mga balang ay tulad sa mga kabayong handa na sa pakikipagdigma. Sa kanilang ulo ay may parang koronang ginto at parang mukha ng tao ang kanilang mukha. Parang buhok ng babae ang kanilang buhok at parang ngipin ng leon ang kanilang mga ngipin. Natatakpan na mga parang mga baluting bakal ang kanilang dibdib. Ang pagaspas ng kanilang pakpak ay parang dagundong ng maraming karwahing hila ng mga kabayong lulusob sa labanan. Sila ay may mga buntot at may tulis gaya ng sa alakdan. Nasa buntot nila ang kapangyarihan manakit ng mga tao sa loob ng 5 buwan. Ang pinuno nila ay ang anghel na bantay sa napakalalim na hukay. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon at sa wikang Griego'y Apollyon. Ganyan kalunos-lunos mga sangkay ang mangyayari sa ating mundo sa araw na yan. Talagang ipapakita ng ating Panginoon na siya na dating nagmamahal sa tao ay isa ng manghuhusga sa araw na yan. Hindi pa rin po dyan nagtatapos ang lahat mga sangkay. May natitira pang 2 anghel na may hawak-hawak na trompeta. In Revelation chapter 9 verse 12 to 21, ayon po sa Biblia, nakaraan na ang unang lagim, 2 pang lagim ang darating. Hinipan ng ika-6 na anghel ang kanyang trompeta at nakarinig ako ng tinig mula sa mga sulok ng gintong dambana na nasa harapan ng Diyos. Inutos nito sa ika-6 na anghel na may mga trompeta. Kalagan mo ang 4 na anghel na nakagapos sa tabi ng malalaking ilog Euphrates at pinalaya ang 4 na anghel upang patayin nila ang 3 bahagi ng sangkatauhan. Talagang inihanda sila para sa oras, araw, buwan at taong ito. Narinig ko na ang bilang ng hukbong nakakabayo ay 200 milyon. Sa aking pangitain ay nakita ko ang mga kabayo at ang mga dibdib ng mga sakay nito ay may mapulang baluti na gaya ng apoy, asul na gaya ng safero at dilaw na parang asopre. Ang mga ulo ng kabayo ay parang ulo ng leon at ang kanilang bibig ay bumubuga ng apoy, usok at asopre. Ang 3 bahagi ng sangkatauhan ay pinatay ng 3 salot na ito, ang apoy, usok at asopre na nagmula sa bibig ng mga kabayo, sapagkat ang kapangyarihan ng mga kabayo'y nasa kanilang mga bibig at mga buntot. Ang kanilang mga buntot ay parang ahas na may ulo na siyang ginagamit nila sa pananakit ng tao. Kung mapapansin po natin mga sangkay, sinabi po sa Biblia na pinakalagan ng Diyos ang 4 na anghel na nakagapos po doon sa ilog ng Euphrates. Itong mga anghel, mga sangkay, ay ang mga fallen angel na inihanda ng Diyos sa araw ng kanyang judgment sa ating mundo. Na ayon po sa Biblia, kakalagan lamang po ang mga ito sa tamang oras. Pero ang isang palatandaan mga sangkay, bago kalagan, ang 4 na fallen angels na nakagapos po sa ilalim ng Euphrates River. Bago mangyari yan, matutuyo muna ang ilog na yan. At ngayon nga mga sangkay, ang balita po sa Euphrates River ay malaking bahagi na po ang natuyo at halos mauubos na po ang tubig sa napakalaking ilog na ito. Pero kung pagbabasihan po natin ang Biblia, ito po ay katuparan ng propesiya. Talagang hindi nagsisinungaling ang Biblia. At ang sumunod na talata, ang natira sa sangkatauhan na hindi namatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisi. Hindi sila tumalikod ni tumigil man sa pagsamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosang gawa ng kanilang kamay, mga larawang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy na di nakakakita, nakakarinig o nakakalakad man. Hindi rin nila pinagsisihan ang kanilang mga pagpatay, pangkukulam, pakikiapid at pagnanakaw. Ito pala ang rason mga sangkay kung bakit lumala ang judgment ng ating Panginoon, kung bakit lalong titindi ang galit ng ating Diyos, dahil ang mga tao sa panahong yan hindi pa rin po tatalikod sa kasalanan. Ganyan na po pala katigas ang puso ng tao sa araw na yan. Dito na nangyari ang pagpasok sa eksena
ng ikapitong anghel na may hawak na trumpeta. At ayon po sa Biblia, nang patunugin ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, may narinig akong malalakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, maghahari na ngayon sa buong mundo ang ating Panginoon at ang Kristo na kanyang pinili, at maghahari siya magpakailanman. Kung inaakala po natin na tapos na ang pagpaparusa ng ating Panginoon sa lahat ng tao sa araw na yan, hindi pa po tapos. Bago mangyari ang paghahari ng ating Panginoon, na tinatawag po ito mga sangkay na 1,000 millennial reign, magaganap po muna ang tinatawag na huling 7 salot na ibubuhos ng ating Panginoon. Ito ay 7 mga anghel na may hawak-hawak na 7 mangkok na magbubuhos ng galit ng ating Panginoon. At kung iniisip nyo na malala na po ang nangyari sa 7 trumpets, mas malala po ang sasapitin ng mundo sa 7 bowls na hawak ng 7 anghel sa huling pagbuhos ng galit ng ating Panginoong Diyos sa mundo. Kaya't ikaw, tatanungin kita ngayon, kailan ka pa maglilingkod sa ating Panginoon? Kapag naiwan ka na sa rapture, saan mo lamang ba marirealize na dapat pala pinaglingkuran mo ang ating Panginoong Diyos? Tayong mga mananampalataya, sikapin po natin na ipaglaban ang ating Panginoon, ipaglaban ang ating pananampalataya hanggang sa araw ng kanyang pagbabalik.